about tithes and offering. Sometimes some people confuse the difference between tithes and offering. Ano daw po yung may mga tao daw po na hindi po maliwanag sa kanila yung tithes at saka yung offering. Okay? While tithing is required by Mosaic law and Judaic tradition, an offering is a voluntary donation to the church or charity. Beyond money, an offering can be volunteered time doing God's work, helping mankind. In biblical times, people would make sacrifices as an offering to God for His favor. Discover more of what Scripture has to say about offering from our list of Bible verses below. So, remember po mga kapatid, yung pong tithes at saka offering, magkaiba po yun mga kapatid. Okay? May mga kapatid po na hindi po maliwanag itong sa pagbibigay po ng tithes and offering. At ito po ay napakahalaga kasi po mamaya madadaanan po natin yan. Kung tayo po ay hindi nagbibigay ng tithes and offering, tayo po ba ay nagkakasala o hindi? O hindi tayo na, o wag muna offering, tithes lang muna. O hindi po tayo nagbibigay ng tithes. Tayo po ba ay nagkakasala o hindi? Nakasala po, Pastor. Kasi Nagkakasala, amen. Ano ang sinasabi mamaya? Madadaanan po natin yon sa Malakay chapter 3 verse 10. Mamaya madadaanan po natin yon. Verse, okay. I think mamaya madadaanan po natin. So sabi po dito, is tithing mentioned in Old Testament or it is an Old Testament practices of the law only? Ibig sabihin kasi ito po ang debate or yung mga taong gusto mag-excuse sa pagbibigay ng 10%. Pastor, sa Old Testament lang yan. Sa New Testament hindi na siya applicable. Agree ba kaya tayo? Well, ano po sinasabi ng tithing? What is the purpose of tithing, by the way? And by the way, first of all, ang tithing po, all New Testament, it was started, pero kasama po yun hanggang ngayon. Okay? Ibig sabihin, yun pong pagbibigay sa Old Testament ng tithes or 10%, it will be the same in New Testament. Okay? Ngayon, what is the purpose of tithing? Ano ba purpose daw ng tithing? There are many questions around tithing. And giving money to the church in God's word has plenty to say about it. Money is mentioned over 800 times in the Bible. Biro mo yun. Yung pera po pinag-uusapan, may 800 times now na pinag-uusapan sa Biblia. God knew money would be something we would hold tightly to and place a lot of importance on. Let's take a look of what the Bible says about tithing and giving 10% back to God. The below Bible verse should help us to decide how we can give thanks our God for all the blessings that He gave to us. Okay? So, what is tithing? Sabi rito, the word tithe comes from an Old English root meaning 1/10. Yung pong tithe, ang ibig sabihin niyan, 1/10. Ibig sabihin, 10%. It is the common English translation for the Old Testament in the Hebrew words as ma'isar. Okay, ma'isar. The tithe was an offering to one's agricultural income to the Lord as an expression of thanks and dedication. In Old Testament, agricultural economy, tithes were paid not in cash, gold, or goods, but in crops or livestock. For only the agricultural fruits of the promised land was to be tithed, not other form of income. Basahin po natin muna yung Leviticus bago po tayo tumuloy. Open our Bible. Sa Tagalog po, sino pong gusto bumasa? Leviticus chapter 27 verse 30 to 33. Okay? I-take note po natin yan kasi po yan ay about tithes. Okay? Leviticus chapter 27 verse 30 to 33.
Sige po. Sabi po rito sa Leviticus chapter 27 verse 30 hanggang 34, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sino man ang ikasampung bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ang halaga at dagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Verse 32, kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng ikasampung bahagi ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Verse 33, hindi ninyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan ninyo ito, ang inyong pinalit na hayop ay ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon at hindi na maaring tubusin. Verse 34, ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moses doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita. Badlari, Sir, Badlari, yung electric fan, nagbibigay ng sound sa mic mo. sige ba sir, ulitin ko. Okay, okay. Nawawala Baka yung yung- voice mo, natatalo ng hangin. Tama, Yeah. naihahangin. Ang Oo, maliwanag na ba, nawawala sir? Okay na? Ayan, yan. Okay na, okay na. Okay. Sige po, sabi po dito sa Leviticus 27 verse 30 onwards, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. 31, kung tutubusin ng sino man ang ikasampung bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ang halaga at dagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Verse 32, kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng ikasampung bahagi ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Hindi nyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan ninyo ito, ang inyong ipinalit na hayop at ang pinalitan nito ay parihong ilalaan sa Panginoon at hindi na maaring tubusin. Verse 34, ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moses doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita. Okay. Alam niyo po yung time na yun, ang pagbibigay po ng ikapo, sinasabi po dito, no, hindi po sila nagbibigay ng ng pera. Ang tithes po on the time, mga ito, especially mga hayop nila, yung inani nila sa field nila. Pero madalas po ay yung mga alaga po nilang hayop. Ngayon, meron po ang style po ng pagbibigay. Halimbawa, si Brother Mon, meron siyang 1,000 baka. Okay? Ang gagawin po ni Brother Mon, magbibigay po siya ng tithes. Yung, halimbawa, meron po siyang gagawing daanan na kasya lang ang isang baka. Ngayon, palalakarin niya ang baka doon. Bibilangin niya ngayon yun. Okay? Tapos, mula sa umpisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagdating ng 10, yung pang-11, kung ano yung matapat na pang-11, itatabi niya yon. Yun na yung tithes niya. Okay? Ngayon, tuloy-tuloy hanggang sa maubos, hanggang basta every 10, meron po siyang isa. Every 10, meron pong isa. Yun din sabi ron. Ngayon, isabi po dyan na yung nahiwalay na tithes para sa Panginoon, yun po ay holy. Holy yun. Para sa Diyos yun. At hindi pwedeng galawin. Ngayon sinasabi po dyan, binasa ni Badlari, kung sakali daw, kasi may mga tao na, natapat na maganda yung baka na pang-11. Ngayon yung nagbigay ng baka, gusto niyang palitan yon, hindi na pa pwede. Kung talaga magpupumilit siyang palitan, papalitan niyo, pero 1.5% na, mas malaki na. So ganun po yun. Pero ang sinasabi po doon ay, hindi talaga pwede dahil yun ay holy na sa Panginoon. Para sa Diyos na po yun. Ngayon, kung titignan po natin, ganun po ka-importante yung tithes na sinasabi po dito. So pag sinabing tithes, yun po ay talagang para sa Panginoon. Ngayon, although today we commonly think of the tithes as 10%. As a result, sabi rito, apparently, there are 3 tithes in Old Testament. Tatlo daw yung tithes sa Old Testament. 2 every year. Sabi ito, 2
sa isang taon. And third, every third year, or an average of 23.3% of one annual produce from the land. Bakit po ginawa po nilang ganito? Kasi po hindi po sila after ng money. Yung po ay after na sa kanilang pag-aalaga. Di ba yung inaalagaan po nilang mga hayop? Alam mo, nag-alaga ka ng hayop ngayon, ng anak na naman. Tapos, so ganun po yon. So para hindi po makalimot yung mga tao sa pagbibigay ng tithes, hindi po sila sasabay, ganito po ang ginagawa nila. 2 beses isang taon, and sabi nito, in every third year, or an average of 23.3, 23%. Ibig sabihin, mas malaki po kaysa 10% po natin ngayon. Parang ganon. So, anyway, let's go to the question or sa panglima po ito. Is it tithing mandatory? Pasang mandatory ba talaga ang tithing? Okay? Sabi nito, there was also provision for free will offerings and personal giving above the beyond the tithes, so that the tithe never stood alone. Tithes were given by the patriarchs Abraham, kaya sa Genesis chapter 4 verse 17 to 20, at si Jacob sa Genesis 28 verse 2, 22. Mamaya basahin po natin yan. Or gusto niyo pong babasahin? O sige, basahin po natin. Mas maganda. Genesis chapter 4 verse 17 to 20. Sino pong gusto bumasa? Yung po yung tithes ni Abraham on the time. Tapos susundan po natin ng Genesis chapter 22 verse 8. So sino unang babasa sa chapter 4 verse 17 to 20? Sunod po yung Genesis 28:22. Okay? Sige po, Pastor. Sino gusto bumasa? Sige po. Genesis 4:17. Verse 17. Sumiping si Cain sa asawa niya. Nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan niya siyang Enoch. Nagpatayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan niya itong Enoch, kagaya ng pangalan ng kanyang anak. Verse 18. Si Enoch ay may anak ding lalaki na ang pangalan ay Irad. Si Irad ang ama ni Mehujael. Si Mehujael ang ama ni Metusael, at si Metusael ang ama ni Lamech. Si Lamech ay may 2 asawa na sina Ada at Zila. Ipinanganak ni Ada si Habal na siyang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga tolda na nag-aalaga ng mga hayop. So, ang pinakita po dyan ay yung pinagmula ng patriarch ni Abraham. Okay. So Genesis chapter 28, pakibasa po. 28 verse 22. Basta ka na magbabasa. Sige po. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinatunayan ko ng batong alalang ito, at ibabalik ko sa inyo ang mga ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. So, ang sabi doon, ang sabi ulitin mo nga, Brother Rod. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alang-alang ito, at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipagkakaloob ninyo sa akin. Okay, sabi ito sa translation ko, ang batong ito na itinayo kong haligi ang magiging bahay ng Diyos, na ibibigay ko ang ikapo ng lahat ng bagay na ipagkakaloob mo sa akin. So ang pinakita po dito na mayroon pong temple na lahat ng mga taong magbibigay po ng ikapo, dadalhin po nila doon sa temple, yung ibig sabihin niyan. A system of tithes was instituted in the law of God given through Moses. Ito po sa Deuteronomy chapter 12, tapos Deuteronomy 14, and Deuteronomy 6:26.
Pastor, nawala po yung boses niyo. Malakay chapter 3. Sino pong gustong bumasa? Verse 9, start po kayo ng verse 9, mas maganda. Verse 8 na lang. Verse 8 hanggang 12. Hanggang ano? Hanggang 12, okay? Ano ba, Pastor? Malakay chapter 3 verse 8 to 12. Sige po. Basahin ko po, Pastor. Sige si Brother Mon. Okay. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. Sa makatawid bagay nito'y buong bansa. Verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Verse 12, at tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay. Nawala yata. Internet to. Nawala. Nakita niyo pa yung ano, yung PowerPoint? Okay. Si Sister Jean, babasahin ni Sister Jean. Opo, nawala, Pastor. Nawala po, Pastor, yung PowerPoint. Oo nga. Nagdadabog tong PowerPoint ko. Kasi 1 minute. Yan. Buti nilang meron tayong backup. Okay. Dito sa translation sa Bible, kung babasahin ni Sister Jean, basahin mo Sister Jean, yung Malakay chapter 3 verse Verse 8 hanggang 12. Okay? Basahin mo Sister Jean. Ang Diyos ba'y dapat pagnakawan ng tao? Gayunman pinagnanakawan ninyo ako. Ngunit inatanong ninyo, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikapo at mga handog. Verse 9, kayo ay nasa ilalim ng isang sumpa, ang buong bansa, pagkat ninakawan ninyo ako. Verse 10, dalhin ninyo sa kamalig ang buong ikapo, para may pagkain ang aking bahay. Subukan ninyo ako na bagay na ito, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At tingnan ninyo, kundi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala na wala kayong sapat na silid na paglagyan. 11, pipigiling ko ang mga salot sa pagsira ng iyong mga ani at hindi malalagas ang bunga ng iyong mga ubas, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Verse 12, kung magkagayon tatawagin kayong mapalad na lahat ng bansa, pagkat ang lupain ninyo ay magiging isang magandang lupain, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Okay. So ano pong ginawa ng mga prophets sa mga Israelita? The prophets rebuked them, pinagalitan or pinagsabihan. Bakit daw po, anong problema ng mga Israelita? Ayaw nila mag-tithes. Ayaw sila mag-tithes. Ang ginagawa nila ngayon? Ninanakawan nila ang Panginoon. So ibig po sabihin, bakit po ninanakawan nila ang Panginoon, by the way? Kasi just imagine yung pong pera na yon, yung ganito po kasi yun
Halimbawa, sumasahod po tayo ng 1,000 isang buwan. Ngayon, yung 1,000 na yon, magkano po yung tithes natin doon sa 1,000? 100, Pastor. 100. Okay, yung 100. Ngayon yung 100 na yon, pag hindi po natin inihiwalay sa 1,000, tapos ginastos po natin hanggang sa naubos na, ang nangyayari po ngayon, ninakaw po natin kasi yun ay pag-aari daw ng Panginoon. Pag-aari ng ating Panginoon yun na hindi po natin galawin. Yung binasa po kanina ni Brother Larry sa Leviticus chapter 27, holy yun para sa Diyos yun. Ngayon, kapag hindi po natin ibinigay sa Panginoon at ginastos po natin, yun po ay ninakaw natin sa Panginoon. Ito po ngayon yun, yung problema dito sa Malakay chapter 3. Where ni-rebuke sila ng mga prophets at ang sabi nga ng Panginoon, dahil sa ninakaw nila yung tithes ng Panginoon, tithes para sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kayo ay niya ay nasa ilalim ng sumpa. Okay? So dahil galit ang Panginoon, sabi niya, hindi ko anya haharangan ang mga pesteng darating sa buhay niyo, sa pamilya niyo, something like that. Okay? Ngayon, ang sabi ng Panginoon, pero anya kung kayo manunumbalik at ibibigay niyo yung ikapo niyo sa akin, sabi niya, bubuksan ko ang mga durungawan ng langit, sabi niya, at ibubuhos ko ang pagpapala na wala kayong sukat paglagyan, sabi niya, at kayo anya itatawaging mapalad sa balat ng lupa. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. So, sabi nga po dito, okay, sabi the idea of the tithes is still present in the New Testament. Kasi sabi ng iba, Pastor, ang tithes kasi sa Old Testament lang. No. Ang tithes po ay maging New Testament. Basahin po natin yung Matthew chapter 23 verse 23. Sino pong gustong bumasa? Matthew 23 verse 23. Sabi ron, sabi po dito, sa abay niyo mga eskriba, mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, nagbibigay ko ng ikapo ng yerbabuena, anis at kumino, ngunit pinababayaan niyo ang mga mas mahalagang bahagi ng kautusan, ang katarungan, kapagan at katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito kung paano dapat gawin yung iba. Ibig sabihin dito, itong verse 23, maging puno sa New Testament, yung may mga yung pong pagbibigay ng tithes and offering, pinapractice pa rin or compulsory ginagawa pa rin. But sabi nito, but it is never explicitly applied to believers. Instead, most of the Christians are called to more extravagant free will giving in response to the gospel of the Lord Jesus, based on faith in God as provider. 2 Corinthians 9, 6 to 10. Basahin po natin. Ano sasabi ng 2 Corinthians 9, 6 to 10? Ako po, Pastor. Yan po ay i-define. Ano? Yan po ay i-define po natin yan mamaya. Iano po natin yan. Yung 2 Corinthians 9 verse 6 to 10. Sino pong gusto bumasa? Ako po, Pastor. Sige po. 2 Corinthians chapter 9, 6 to 10. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. 9. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga duka. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalagaw nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Amen. Okay. Ano po, Pastor? Yung 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 10, yan po ay ang ibang church
hindi na po sila nakapokus sa pagtatithes, kundi yung parang offering lang ng like voluntarily kung magkano ibigay mo na. Parang gano'n. Yun ang idea po dyan. Pero alamin po natin, is it applicable yung po yung ganitong pagbibigay? Alamin po natin yan mamaya. Okay? Kasi ang pinag-uusapan po natin ngayon is tithes and offering. Hindi po yung magkahiwalay po yung tithes at saka yung offering. Ngayon, there are many practices in Old Testament, sabi po rito, that don't make sense to us today. Yet many of these ancient ways carry over to the New Testament law of grace as part of Christ's promise not to abolish the law. Ibig sabihin, hindi po dapat patanggalin, but to fulfill it. Iyon po sa Matthew 5:17. For instance, sabi ito, we no longer sacrifice animal, but as believers, we are called to offer ourselves as a living sacrifice. Yung sabi Romans 12:1. Men no longer are required to be circumcised, but we are all circumcision of the heart through the Holy Spirit. Yun po yun. Most of us don't have grain and produce to bring to the storehouse, but we do have incomes that we can bring the first tenth into the church. In other words, just because something is written in Old Testament doesn't mean it lacks application to us today in some way or another. One crosswork, sabi rito, CAM member, sabi rito, left a comment on a previous articles regarding this principle that I found insightful, sabi po rito. Then we'll go to another next slide. Sabi rito, Old Testament versus New Testament. Kasi po ito ang ano po diyan, ang pinoproblema ng mga tao. May mga nagsasabi, pastor, sa Old Testament lang kasi yan. Sa New Testament hindi ako kumbinsido na magbigay ng tithe, something like that. So, I don't know kung titingnan po natin kung yun pong katwiran na yun ay tama kaya o hindi. Pero ang sinasabi po ng banal na kasulatan, it is very clear na wala pong excuse even in New Testament. Yung po sasabi po rin. Sabi ito, Old Testament versus New Testament tithing practices. Whether the tithe is only for Old Testament or if it is also included in New Testament is probably the most debated issue. Yung sinabi ko po kanina. The scripture most frequently reference regarding the tithes is ended in the Old Testament. Yung binasa po natin kanina sa Malakay chapter 3. But the tithe is also referenced in the New Testament. Yung binasa rin po kanina sa Matthew 20 verse 23. Jesus talked to the Pharisees, condemning them for tithing to the penny but neglecting the more important issue of justice, mercy, and faith. He then goes on to tell them that they should, in fact, tithe, but they shouldn't neglect the more important things. Jesus recognized the importance of keeping the tithe, and we should too. Ibig sabihin, maging ating Panginoon Kristo po, binibigyan po ng diin yung pagbibigay ng tithes. Kasi po, importante po yan. Okay? Kasi po, kung hindi po tayo magbibigay ng tithes, nagkakasala po tayo. Yun po ang idea po dyan. Ngayon, in Genesis chapter 14, verse 19 to 20, and he blessed him and said, Blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth, and he blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hands. And Abraham gave him a tenth of everything. Naalala po ba natin itong Genesis chapter 14 na to? After nang sina Abraham po ay if I'm not mistaken, sila po ay pinagpala ng Panginoon. I think meron po yata silang mga na defeat na enemy, and then everything was given to the Lord by the Lord to them. Tapos hindi po nakalimot si Abraham na magbigay ng tithes in offering para sa ating Panginoon. So, Genesis chapter 28 verse 20-22, then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear, sabi rito,
so that I come again to my father's house in peace. Then the Lord shall be my God, and this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. And all of that you give me, I will give a full tent to you. So yun po yung binasa po natin kanina, na yung tithes nila Jacob, okay, dahil sabi ni Jacob, pag pinagpala ako ng Panginoon, hindi ako makakalimot, yung aking tithes ay dadalhin ko sa Panginoon, this temple. So, yun po yun. Ngayon, Leviticus chapter 20, yung binasa po natin kanina, gusto ko pong bigyan din dito yung every tithe of the land, whether of the seeds of the land or in the fruit of the trees, is in the Lord's. It is holy to the Lord. If a man wishes to redeem some of his tithe, he shall add a fifth to it. And every tithe of herd and flocks, every 10th animal of all the fast under the herdsman's staff shall be holy to the Lord. One shall not differentiate between good or bad, neither shall he make a substitute for it. And if he does substitute for it, then both it in the substitute shall be holy, it shall not be redeemed. Ano po pagkakaintindi po natin dito sa tithes na binabanggit dito sa Leviticus chapter 27 verse 30-34? Una po, holy. Absolutely holy ang tithes. Ngayon, bakit po nabanggit po dito na mayroong nagpaplano na palitan yung kanyang naibigay na tithes para sa Panginoon? Palagay po kayo natin. Ano kaya ang intensyon? Sino pong gusto mag-share? Halimbawa si Father Larry. Ha? Nanginginayang yun sa tithes niya. Nangihinayang yun. Nangihinayang tama yun. Yung iba. Ha? Baka mas mataba, mas maganda. Nanginayang. Ayun. Halimbawa yung yung mga baka ni Father Larry, nakapila na ngayon, pumapasok na doon sa sa daanan. Binibilang ngayon. Halimbawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pagdating sa pang-11, malaki at matabang matabang baka. So yun yung magiging tithes para sa Panginoon. Hindi naman unintention na talagang yun talaga ang napunta sa Panginoon. Ngayon, yung may-ari dahil sa siya nanghihinayang, gusto niyang palitan. So ibig sabihin, ang mangyayari ngayon ay gusto niyang ibigay pa sa Panginoon ay yung mga mahihinang klase lang. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na pwedeng palitan dahil yun ay holy na. Ngayon, kung talagang gusto mong palitan, ang ipapalit mo dyan ay 1.5 na. Ibig sabihin, isa't kalahati. Halimbawa, I don't know kung paano gagawin. Kung gusto mong palitan, halimbawa, 20, ang ibibigay mong palit, hindi lang 2 baka, kundi 3 baka. Kasi halimbawa, hindi mo pwedeng kalahati ng baka, papatayin mo yung baka, sabi. So parang ang pinakikita po dyan mga kapatid, ang tithes ng Panginoon hindi pwedeng dayain. Okay? At the same time, remember na yung tithes na yun ay talagang banal para sa Diyos. Hindi pwedeng galawin. Okay? Ngayon, sabi rito, in Numbers chapter 18 verse 21, to the Levites, sabi rito, I have given every tithe in Israel for an inheritance in return for their service that they do their service in the tent of meeting. So, naalala po ba natin yung mga Levites? Ano po ang binigay ng Diyos sa mga Levites? Meron ba silang minanang lupa? Wala po. Wala po, Pastor. Sila po yung mga nakikinabang sa mga tithes during that time. Kasi sila yung mga servant ng Panginoon. Okay. Yung mga Levites, di ba 12 tribes of Israel, yung pong 11 tribo ng Israelita, binigyan ng Diyos ng mga minanang lupa. O yan ang mga lupa nyo, mga pira-pirasong lupa, diyan kayo magtatanim at mag-aalaga ng mga cattle nyo, whatever. Ngayon, yung mga Levites, wala po silang tinanggap na mana sa Panginoon. Paano sila mabubuhay ngayon? Sa pamamagitan ng tithes ng mga Israelita. Kaya sabi nito sa Numbers chapter 18 verse 21,
to the Levites, I have given every tithe in Israel for an inheritance. Yun na yung kanilang mana. Okay? Yun ang kanilang kakainin. Pero tama yung sinasabi ni Badlari, sila po ay maglilingkod sa Panginoon sa templo. Yun ang kanilang trabaho. Okay? In return to their service that they do, their service in the tent of meeting, doon po sa temple ng Panginoon. Numbers chapter 18 verse 26, sabi po rito, moreover you shall speak and say to the Levites, when you take from the people of Israel the tithe that I have given you from them for your inheritance, then you shall present a contribution from it to the Lord, a tithe of tithe. Ano po yung sabihin na tithe of tithe? Di mo ba ganito? Di mo ba nagbigay ng tithes yung mga Israelita sa nagdala sila ng offering or tithe nila doon sa temple? Ngayon, halimbawa si Brother Larry, isang Israelita. Meron po siyang dala-dalang tithes niya para sa kanyang mga inani, halimbawa 100 na baka. Ang gagawin po ng mga Israeli, ng mga Levites, tatanggalin pa rin po nila yung, halimbawa yung 100 na yon, tatanggalin po nila yung ilan? 10. Yung 10 na yon, ang magiging offer nila sa Panginoon. Okay? Tama ba yun? O yung, teka muna. Yes, tama po yun. Yung tithes, ang tithes of tithes po yun. Tithes ng mga Israelita, tapos tatanggalin pa rin ng tithes. Okay? Yun ang magiging pagkain ng mga Levites doon sa temple. Ganun po siya ganun po yung practices. Paano po natin gagawin ngayon yun? In case pwede po natin i-apply kunwari sa time po natin ngayon. Can we give an insight kung alimbawa sa church po natin? Sino pong gusto magbigay ng idea or meron po kayong idea about this? Ganito po yon. Halimbawa, ang QEC or yung church, halimbawa RCF, meron po kayong church at meron pong tithes dyan. Okay? Ngayon yung tithes po ay ipapadala natin sa Pilipinas dahil susuplayan po natin yung Pilipinas. Halimbawa, RCF, ano po siya? RCF Philippines. Kung say, kunwari ganon. Ngayon, ang gagawin po ng RCF Abu Dhabi, kukunan po niya ng tithes of tithes at yun ay ipapadala niya sa Pilipinas. So ngayon, ang gagawin po ng Ruiz, di nagbigay na ng mga tithes yung mga kapatiran. Ang nalikom kunwari ay 3,000. So tatanggalin ngayon ng Abu Dhabi yung tithes of tithes. So sa tithes of tithes, magkano po ang makukuha po natin sa 3,000? 3,000, Pastor. 300. Kasi tithes din, di ba? 300. Ngayon yung 300 po na yon, out of 3,000, yung 300 po na yon, yun ang ipapadala natin sa Pilipinas. Yun ang tinatawag na tithes of tithes. Nakuha niyo po ba? Ganon din ang practice nila on the time ng mga Israelita sa temple on the time. Okay. Deuteronomy chapter 14 verse 22, you shall tithe all the yield of your seed that comes from the field year by year. Ito po maganda po dito eh. Ano ibig po sabihin yan? You shall tithe all the yield of your seed that comes from the field year by year. Ano ibig sabihin po ng mga kapatid? Lahat ng kanilang aanihin taon-taon, okay, kasi pinag-uusapan po rito yung kanilang inani, yung po ay hindi po sila nagbibigay na time ng pera. Yung po mga inani po nila. Halimbawa, nagtanim po sila ng kamote or mais, pero kadalasan po ang mga tanim po nila on the time ay mga grapes or yung mga ano ba yun? Yung wet, yung sa Tagalog yung wet, yung hindi po palay, ano ba yun? Trigo. Yung kalimbawa mga trigo ang kanilang mga income or yung inani, yun ang kanilang ibibigay din. Wala pong pera on the time.
And sabi po ito, and before the Lord your God and the place that he will choose to make his name dwell there, you shall be eat the tithe of your grain, or your wine, and for your oil, and the firstborn of your herd and flock, that you may learn to fear the Lord your God always. So makita po natin yung pong practices ng tithes doon po sa Old Testament, talaga pong kahit po yung mga inani po nila, doon po sila kumukuha. Okay? Wala pong ano yun, walang excuse. Deuteronomy 14 verse 28 to 29. Sabi ito, at the end of every 3 years, ito naman po at the end of every 3 years, you shall bring out all of the tithes of your produce in the same year and lay it up with your towns. And the Levites, because he has no, ito po yung binanggit ko po kanina, and the Levites, because he has no portion of inheritance with you, and the sojourner, the fatherless, and the widow, who are within your town, shall come and eat and be filled, that the Lord your God maybe bless you in the work of your hands that you do. So ano po ang ginagawa ng mga Levites doon sa daladalang mga tithes na dinadala nila sa temple? Sa Levites. Anong ginagawa ng mga Levites? Kanila po rin ibinabahagi ito sa mga taong kapos, katulad ng mga naulila o kaya nabalo po. Amen. So yung mga walang trabaho, mga balo, yung mga mahihirap. So sa church po natin, ano po ang practices natin ngayon? Patungkol po sa tithes na naiipon ng pera ng church. Yung missionary. Gamit po sa missionaries. Pinapadala sa Amen. Amen. Yung mga missionaries, ano pa? Nagbibigay po. Evangelism po, Pastor, sa pag-aano nila sa barangay, mga crusade. Okay. Alam po, meron po tayong evangelism ministry. Bibili po tayo ng mga, like for example, bigas during evangelism ministry. Mamibigay po tayo ng konting bigas, mayroong sardinas, or sometimes bibili po tayo ng Bible, ipamibigay po yung Bible. So yun po yung pera na yon, saan galing po yon? Sa tithes ng mga kapatiran sa church. At the same time, yung pong tithes natin sa church, sa Pilipinas po may tinatawag po tayo mga full-time pastor. Yung pong mga pastor at mga workers ng church, hindi po sila nagtatrabaho. They are only focusing to the ministry of the church, yung pong pag-evangelism, mga pag-training, visitation, lalo yung pastor, ganon. Tapos kung paano niya ipinalaganap yung salita ng Diyos. Araw-araw lumalakad po yung pastor. Ngayon, dahil siya po ay full-time pastor, ang responsibility naman ng mga miyembro ng church is to support the pastor. Ngayon, paano masusuportahan yung pastor? Sa pamamagitan po ng tithes at saka yung offering. Okay? So, ganoon din po ngayon yun. Okay? Pero dito po sa time po natin, dahil like example, dito sa Middle East, like myself and other pastors dito, meron pong mga trabaho yung mga pastor. So, not required to give support. Pero sa Pilipinas po, compulsory. Nabibigyan po natin ng suporta yung mga pastor po natin. At alam niyo po mga kapatid, in record at in history, there's a lot of pastors dahil po hindi na po makayanan talaga sa hirap ng buhay, nasisira yung kanyang pamilya dahil wala nang makain yung pamilya niya, dahil siya po ay full-time pastor pero yung mga miyembro hindi po siya sinusuportahan. Kaya nangyayari po yung pastor po nag-give up. Okay, nagre-resign na sa pastor. Yung po masakit na bad news po yun. Okay? So dapat po ang mga miyembro ng church, nagbibigay po tayo ng tithes and offering sa ating church. Amen? So, 2 Chronicles chapter 31 verse 4 to 5. And he commended the people who live in Jerusalem to give the portion due to the priests and the Levites, that they might give themselves to the law of the Lord. As soon as the command was spread abroad, sabi rito, the people of Israel gave an abundance the first fruit of grain, wine, oil, honey, and all the produce of the field,
and they brought in abundance the tithe of everything. So makita po natin, pinagpala sila ng Panginoon, okay? Tapos ang mga tao po ngayon ay dinala po nila yung mga tithes and offering nila sa church, at makita po natin yung church ngayon ay marami po silang nagagamit para sa ministry. Actually, church can stand, mga kapatid, church can stand alone kung lahat po ng miyembro ng church ay tapat na nagbibigay ng tithes and offering para sa Panginoon. Okay? Sad to say po, may mga churches na hindi po mag-grow kasi hindi nagbibigay ng tithes and offering ang mga miyembro. Yun po ang number one reason. Okay? Tanong, Pastor, paano yung kung ang church ay nasa remote, nandun sa gitna ng Mount Makiling? May mga miyembro din. Ano ang pwede nilang bigay na tithes sa church? Yung Butas, kamote. pastor. Mga ani nila. Parang sa amin, Amen. pastor, sa probinsya, natin ako nung maliit ako. Ang karamihan po na ibinibigay, mga saging, mga bigas, saka palay po, pastor. Kung ano po yung ani, yun po yung karamihan na binibigyan nila pag sa probinsya po. Amen. Not necessary pera. Halimbawa, nandun ka sa bundok, wala kang pera, pero meron kang mga inaning saging, meron kang inaning kamote. Basta ang usapan, ang susundin po natin yung batas ng Panginoon, kung meron kang 10 sakong kamote na naani, yung pang-11 ibigay mo kay Lord, para kay Lord yun, hindi para sa atin yun. Dalhin po natin yun sa church. Pasanin po natin, dala-dala po na, Pastor, ito po ang aking tithes. Alam mo, meron kang 11 manok, o yung 10 para sa iyo, yung pang-11 para kay Lord yun, automatic yun. Yung pong ibig ngayon, kahit po walang pera, yun pong mga inani po natin, it will be enough. Ito pong ginawa dito. Ito po yung example sa 2 Chronicles chapter 31 verse 4. Okay? And 5. Yeah, dahil po natin. Iba pa yung tithes at saka iba yung first harvest po. 'Di ba nung panahon 'yon, parang yung ginagawa rin pa ng ibang mga mga ibang lahi sa Pilipinas ay ibang lahi, ibang mga lingwahe. Sa yata po, pastor, sa summer ginagawa pa rin po nila yung first harvest. Yung unang hanip po nila sa the whole year, yun po ay nilalagay po lahat sa kaban ng yaman ng Diyos. Tithes. Yung sinasabi ni Sister Maricel, parang yun, pasasalamat yun, Sister Maricel. Parang pasasalamat nila sa Panginoon na yung kanilang inani ay maganda, kaya yung first harvest ay ino-offer nila sa Panginoon. Hindi pa po tithes yun. Yun ay parang iba pa po yun, di po ba sa tithes? Yung tama po yun. Tama yun, Sister Maricel. Ang tawag po rin, Sister Maricel, ay offering. Parang ganon. Parang pasasalamat nila sa Panginoon. Parang ganon. So yung first harvest, hindi pa po dapat bibilangin yun. Ngayon, ang bibilangan mo ng tithes, yung natirang, halimbawa, nagbigay ka ng maganda, madadaanan po natin yung mga Sister Maricel. Kinuha mo yung unang ani. Ngayon, yung 90%, dun ka pa kukuha ng tithes natin para ibibigay natin sa Panginoon. Ganun po yun. Amen? So, ito po tayo ngayon. Nehemiah chapter 12 verse 44. Tithes and offering. On that day, men were appointed over the storerooms that contribution, the first fruit and the tithes, to gather into them the portion required by the law for the priests and for the Levites according to the field of the towns. For Judah rejoiced over the priests and the Levites who ministered. So makita po natin dito na may mga kapatid po na nagmamanage ng tithes and offering. Sa church po natin, mahalaga po yun na meron po tayong tapat na kapatid na siya po ang may hawak ng pera as our treasurer. Tapos meron din po tayong kapatid na tapat na siya po yung nag-audit. At meron po tayong din kapatid na tapat na siya rin po ang bookkeeper. Sino po ang mga accountant po dito na may idea po sa mga ganong trabaho? Ano po ang trabaho ng treasurer?
Ingat yaman. Ingat Yama, tagahawak ng pera. Anong trabaho ng auditor? Nag-audit siya kung magkano yung ano sa buong isang taon o 6 months o 3 months. Okay. Audit niya yun. Yeah, okay. I-audit niya na walang discrepancy. Discrepancy. Walang Okay. ano. Yung tama yung pera, hindi nawawala, at tama yung pinaglalagyan. Okay. Ay, yung bookkeeper. Ano naman yung bookkeeper? Siya yung ano, yung ingat ano, yung libro. Okay. Siya yung nag-iingat ng mga documents. Yung mga documents natin na yung ano, tsaka dapat see-through. Hindi, yung documents, yung mga resibo, everything. Ang alam ko yun po ang trabaho Ayun ng nga, okay. yung Okay? bookkeeper siya ang ano. So, ibig sabihin ngayon, applicable kaya, okay, ako ang Sister Jean ang Ingat Yaman, tapos si John Mark yung aming auditor, Si Paul ang si Paul ang bookkeeper. bookkeeper. Agree kaya tayo? Pagaya tayo, mga Hindi kapatid? po. Kasi dapat po, hindi ang asawa ng pastor ang maghahawak ng Hindi, pera. okay, hindi lang yun sa asawa ng pastor. Oo. Pero, Hindi po kamag-anak. Hindi po Ha? pwede yung Sa mga member. dapat kasi Magduda yung mga members ng iba-ibang hindi kayo magkakamag-anak kahit sa trabaho, bawal nga po na magkasama yung mag-asawa sa isang trabaho eh. Dahil pwede pong magkakuntsaba, yung alam niyo po yon. Kasi yung kaibigan ko, nag-work po siya, no? Yung asawa niya sa bangko. So yung asawa niya, nag-aano sila ng pera. Alam mo yung, siya po yung nagkumukuha ng mga pera pag nire-remit po nila. Pero okay. hindi pwede yung asawa niya ang mag-ano sa kanya pag nire-remit na niya. Dahil mag-asawa po sila. Kasi pwedeng ang mangyari, magkaroon ng anomalya. Kaya ganoon din po sa atin, dapat iba yung treasurer, iba yung auditor, at iba rin po yung bookkeeper. Hindi dapat sila magkakamag-anak dahil pwede silang magkakuntsabahan. Sabi niya, itago mo na yung patago. Kaya pwede. Mangungupit. Ngayon, Sister Mary Grace, meron din ako tanong. Meron pa akong tanong. Ako yung pastor. Pwede ba Sister Jean ang maging treasurer natin? Hindi po. Wag, ikaw din naman ikaw. Kasi hindi na po. hindi po sa walang tiwala pero para malinaw, kumbaga para clear. Kasi mahirap po kasi yun na syempre sa ano na lang ng iba, sa isipin ng iba. Ay naku, si Pastor ang taas yung asawa niya. Siguro sila yung, tapos kung makita po nila kayo na maganda yung damit nyo, na isipin nila, siguro kaya maganda. Pakabumi, nanggaling sa kahit. Kahit wala po kayong ginagawang pastor, magkakaroon sila ng kumbaga sa isip nila dahil kahit nasa pera nyo. So mas maganda po para wala silang walang may susumbat sa inyo or wala silang may babato sa inyo. Maganda iba po yung magiging nyo, treasurer nyo or auditor. Si Mary Grace So, na lang, actually, pastor. Okay. Kasi po, kung si Sister Jean ang treasurer, palagi kaming nasa mall niyan. Nasa lulo. Tama po yung sinasabi ni Sister Mary Grace. Ang pinaka-safe at healthy, ang pastor po ay dapat palaging hands off pagdating po sa pera. Dito po sa church, I've been almost 14 years na as a head pastor ng QEC. Pagdating po sa pera, minomonitor ko po yung 3 churches, magkano yung perang pumapasok, magkano yung pera ng church ngayon, ano yung mga pangailangan natin, ano yung mga project natin, at pag meron akong kailangan, tatawagan ko yung mga treasurer, magmi-meeting, whatever, pero palagi akong hands-off pagdating sa pera. Kasi po, hindi siya healthy na ang pastor ang nagkukontrol ng pera. Okay? So, yung tama yung sabi ni Sister Mary Grace, for the sake ng see-through, dapat ang pastor or miyembro ng family ng pastor dapat hands-off pagdating sa pera. Okay?
So pinaka-the best po niyan ay ibang miyembro. Okay? Pero make it sure na yung miyembro nga hawak as a treasurer, as a accountant, as a auditor, as a bookkeeper, make it sure na sila po ay trustworthy rin na yung mga taong pwede mapagkatiwalaan. Okay? Dahil yun po ay mahalaga pong pera po yan para sa Panginoon. Okay? So ngayon, Amos chapter 4 verse 4 to 5. Tithes in offering. Come to Bethel and transgress. Sabi nito. To Gilgal and multiply transgression. Bring your sacrifice every morning. Your tithes every 3 days. Offer as a sacrifice of thanksgiving of that which is leveled, and proclaim freewill offering. Bless them for you, for so you love to do. Of people of Israel, declares the Lord God. Yung sinasabi ito ng ating Panginoon doon sa mga Israelita na gawin po nila yung kanilang pagbibigay ng tithes in offering, sabi ng Panginoon, para sila ay lalong pagpalain at gawin po nila yung dapat na gawin para sa ating Panginoon. Ngayon, yung 1 Corinthians chapter 16 verse 0, nakalimutan ko po yung verse 2. Is it verse 2 lang? Is it tithe? This is offering or tithe? Sino pong gusto bumasa ng 1 Corinthians chapter 2? 16 verse 2. Basahin ko nga po. Hindi ko yata lalagyan ng verse. 1 Corinthians chapter 16. So verse 1, chapter 16, verse 1 to 4 na. Basahin po natin lahat. Sino pong gusto bumasa? Chapter 16, verse 1 to 4. Sino pong gusto bumasa, mga kapatid? Sige po, Basahin ako ko po, po, Pastor. Sige po. Sino po? Ako po? Sige po. Sige, basahin niyo. Okay. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 4, tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid. Bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. So ang tanong po riyan, ito po ba ay tithes or offering? Tithes, Pastor. Offering. Tithes, amen. Tithes, Tithes. Pastor. Kasi makita, kasi sabi po dito, ito yung unang araw ng Sanlinggo. Ibig po sabihin yung kinita po natin sa buong lang Sanlinggo, patapos yung unang araw ng Sanlinggo, kukuha po tayo ng isang portion para doon. Okay? Yun ang magiging tithes po natin. Okay? So, another one, yung pong binasa po natin kanina, 2 Corinthians 9, verse 6 to 8. Is it his offering or tithes? Sabi nito, now this I see, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deeds. Ngayon, ang tanong ko po, mga kapatid, ito pong 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Is it tithes or offering? Offering po, Pastor. Offering, amen. Offering po 'yan. Bakit po nasabing offering, Badlari? Paki-explain. Nakalagay po kasi dito, Pastor, sa na sa verse
Sa pinaka-verse 7. Sabi po rito, ang bawat sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng kagalakan. Amen. 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 Tama yan, Badlari. Sabi po rito, bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang puso. Ibig sabihin, hindi po ito yung batas ng Panginoon na ito yung ibigay mo yung 10%, 10%. Hindi. According to His heart. Ito na po ngayon yung magbibigay po tayo ng offering. Alam mo, meron po tayong natanggap na 1,000. Nagbigay na po tayo ng tithes natin. At meron pa rin po, ang puso natin natutuwa talaga. Tuwang-tuwa tayo na nagpapasalamat sa Panginoon. Sige, magbibigay pa ako ng 200 para sa Panginoon kasi pasalamat ko sa Kanya. Pero ibinigay mo na sa Kanya yung 100 para sa tithes mo. Yun po ibig sabihin yan. Okay? So yun po yan. Ngayon, sabi rito, the Lord will bless us. Yun po yung sabi niya. Ngayon, Hebrew chapter 7, verse 1 to 2. Ito po yung tithes ni Abraham. Sabi rito, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from his slaughter of the kings and blessed him. And to him Abraham apportioned a 10th part of everything. He is first by translation of his name, King of Righteousness, and then he is also King of Salem, that is King of Peace. So makita po natin, yung po nabanggit ko po kanina, na after na sila Abraham ay dumaan po sila ng pakikipagdigma at nagapi po nila yung mga enemy po nila at nasamsam po lahat ng kanilang mga ari-arian o whatever. Ngayon, si Abraham po ay nagbigay ng tithes para sa ating Panginoon. Okay? Yun po yung sinasabi po dyan. Ngayon, 1 King chapter 8, verse 62 to 64. Ito po yung matindi. Ito yung offering ni Solomon. Sabi nito, then the king and all Israel with him offered sacrifice before the Lord. Ibig sabihin, nag-offer po ngayon si Solomon sa Panginoon. Ito po matinding offering na ginawa. Ito po yung pinakamalaking offering sa kasaysayan ng Biblia na nangyari. Si Solomon po ang gumawa po nito. Solomon offered a sacrifice of fellowship offering to the Lord. Ilan po yun? 22,000 cattle. Ano po yung cattle? Baka. Okay? 22,000 cattle and 120,000 sheep. Ang dami po nun. And goats. So the king and all of the Israelites dedicate the temple of the Lord. Ito po yung nung nagawa na po nila yung temple para kay Lord. So nung nagawa na yung temple para sa Panginoon, ang ginawa po ni Haring Solomon, nagpakatay po siya ng 20,000 o 22,000 na baka, tapos 120,000 na tupa at ng mga kambing. Matindi po yun. Just imagine, kaya po natin imagine po kung gaano kadami yung offer na yun ni Solomon. Ang dami. Kaya po sa kasaysayan po ng pagbibigay, si Haring Solomon po yung pinakamalaking nagbigay ng tithes ng offering sa ating Panginoon. Ito po magandang drawing po dyan. Okay. Sa right side, okay. Sa right side po, meron pong kulay blue. Okay, ito po yung 90%. Okay. Ngayon, nagbigay po tayo ng itong pula, yan po yung 10%. Yan po yung tithes mo natin. Okay? Tama po yan. Nagbigay po tayo ng 10% out of 100. Ibig sabihin, ito po yung binigay po natin. Left side, yung 60 offering. Nagbigay po tayo ng 60% sa church. Ang tanong ko po mga kapatid, nagbigay ka ng 60, hindi lang po yung 10%, 60 ang binigay po sa church. Ang tanong ko po mga kapatid, nagbigay kaya tayo ng tithes or hindi? Offering, pastor, yung binigay natin. So, hindi tayo nagbigay ng tithes.
Okay. Ang tanong, okay, nagbigay ka ng 60%, pero hindi ka nagbigay ng 10% para sa Panginoon. Nagkasala kaya tayo o hindi? Nagkasala kasi hindi ka nagbigay ng tithes. Hello? Nagkasala pa sa kasi Masala ano, daw. magkaiba yung Okay. tithe tsaka offering eh. Amen. Nagkasala pa rin tayo kahit nagbigay po tayo ng 60%. Ngayon, tanong po ulit, bakit compulsory na regular yung 10%? Ang Panginoon, bahala ako, magbigay ka pa ng 50%, 40%, 80%, it's up to you. Basta yung 10%, huwag po nating kalilimutan. Ang tanong, bakit? Kasi yun ang utos. Pastor ng Panginoon. Yun ang utos ng Panginoon. Ano pa? Ano pa mga kapatid? Obedience, ano pa? Ano ang weakness ng tao pagdating po sa pera? Mga kapatid, ganito po kasi yan eh. Halimbawa, nagbigay na ako ng 60% ngayong week na to. Nagbigay na ako ng nagbigay ako ng malaki nung nakaraan, di na ako magbibigay sa susunod. Ako niyo po ba? So magiging ngayon, yung ating puso ngayon, nadideceive siya ngayon, nadideceive siya. Which is, ang sinasabi ng Panginoon, ano man ang mangyari, Every month. always set aside po natin yung 10%, kasi po yung 10%, yun po ay ano sinabi po kanina? Yun po ay holy. Tingnan po natin yung next slide, okay? Dapat po ganyan palagi. No matter what happen, yung pong red, yung po yung 10% po natin. Okay? Ngayon, meron po tayong pera. Gusto mo magbigay ng 30% offering, it's up to you. Gusto po natin magbigay pa ng 60% offering, it's up to you. Pero po yung 10% compulsory, hindi po natin gagalawin yan. Amen? Otherwise, magpipail po tayo dun sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Ang ideya kung bakit po kailangan po natin gawin yan, para hindi po tayo madideceive. Okay? Kasi po, mangyayari niyan, iisipin po natin na kapag bigay na ako ng malaki sa Panginoon last week, so after 3 months na ako magbibigay, nakapagbigay na ako ng malaki, siguro okay naman kay Lord yun. Hindi po pwede yon. Okay? Alam niyo po, madaya ang ating mga puso at hindi po siya ang mangyayari po niyan, makakalimutan natin yung obligasyon natin sa ating Panginoon. So remember this mga kapatid, yung red na yon, yung red line, yung po yung 10%, yan ay palaging para sa Panginoon. So gagawin po natin, pag dumating po yung sweldo po natin, itatabi na kagad natin yung 10%. Ito po ang weakness ng tao. Okay? Si Brother Mon nakatanggap ng 100,000. Oh, laki. Brother Mon, 100,000. Bonus yung Brother Mon. Ngayon, magkano yung 10%, Brother Mon? 10,000. 10,000. Ano ngayon? Yung 10,000, malaki o maliit? Malaki. Malaki yun, Pastor. Ngayon, dahil malaki yung 10,000, ano ang attitude ngayon ng tao? Babawasan. Bawasan, ano pa? Anong Manghihina yung pastor na sobrang laki ibibigay niya. Kaya babawasan. manghihinayang siya. Kasi sobrang laki nito, 10,000 to. Biro mo, 10,000 ibibigay niya sa Panginoon. Pero, yan yung deception ng deception ng kalaban. At yung puso natin madaya talaga eh. Kaya ngayon, ang gagawin niya ngayon, sasabi-sabi ni Brother Roderick, babawasan niya ngayon. Pero tingnan po natin hindi niya nakita yung 100. Kasi yung 100, tingnan mo, yung 100 galing kay Lord John. Bigay ni Lord John eh. Di ba? Ngayon, dahil sa naisip niya ngayon, dahil nagiging, ang puso po kasi natin ay masyadong weak pagdating po sa pera. Ngayon, natabi mo na yung 90,000, tapos pero yung isang bugkos, ang laki pa rin, 10,000. Ang laki nito iisipin mo. Sobrang laki nito kasi ang binibigay ko lang ng tithe sa Panginoon, sabi nating 500 lang a month, ibinigyan ako ng Panginoon ng 100,000. Kaya
ang laki nitong ibibigay ko. Paano kaya ito? Kaya ang gagawin mo ngayon, dahil na-deceive ka, mabawasan mo ngayon yung 10,000. Sabi po ng mga Arabo, haram. Ano yung mga alasan? Ano sa inyo ng Arabo haram? Sino po nakakaalam ng haram? Sama. Sama. Parang bawal ba yan, Pastor? Ibig Parang sabihin. masama nga tayo, Pastor, ha? Haram. Ano? Haram, bawal. 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 Okay, haram, bawal, or kasalanan. Okay? Hindi po dapat gawin po yun, mga kapatid. Be careful pagdating po sa ganung pera. At ito po ang weakness ng tao. Kapag pera na po, ay talaga naman. Yung pong may tawag ito, may rugby. May rugby ang kanyang... Ha? Nasisilaw? Nasisilaw na po. Oo. At madalas po ay ang ibinibigay sa Panginoon, mga barya-barya. No? So anyway, mga kapatid, remember po mga kapatid, whatever, magkano man po yung tinanggap po natin, ibigay po natin kay Lord yung para kay Lord. Mayroon po isang kapatiran po dito, yung tatay po ni Sister Gracie Purino. Sila po ay may ng cargo diyan sa Abu Dhabi at saka dito sa Qatar. Bira lang po yun mag-church dito sa QEC, pero pag nagpupunta po ng Qatar, dito po yun nag-church sa QEC. Ngayon, Pastor, kwentuhan muna kami. Then, after some time, start na po ng worship. Nung tithes and offering na po, meron po siyang inilagay sa basket. Isang sobre, ang kapal, mga kapatid. Ang kapal. Nung binibilang po ng treasure, tinawag ako ng treasure, Pastor, ang laki naman ito. Sabi ko, blessing ng Panginoon yan. And I know kung sino po nagbigay. Okay? Ngayon, makita po natin that yun po talagang dapat ibigay yung para kay Lord. Okay? Kaya mga kapatid, ang tithes po, pag tayo po ay naging tapat na magbigay ng tithes para kay Lord, pagpapalain po tayo. Panghawakan po natin yung pangako ng Diyos yung sinabi sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi ng Panginoon, bubuksan ko ang mga durungawan ng langit at ibubuhos ko ang lahat ng pagpapala sa iyo na halos wala ka ng sukat na paglagyan. At iingatan. Na-imagine po ba kaya natin na pag binuksan ng Diyos yung bintana ng langit at ibuhos sa atin yung pagpapala ng Panginoon, kaya nating saluhin, mga kapatid? Hindi na po, Pastor. Masyado na siyang malawak at malaki para Amen. masalubong mag-isa. Amen. Biro mo, langit na po yun, mga kapatid. At hindi lang po pintuan, sabi ng bintana, sabi ng durungawan ko ang mga pintuan o mga bintana. Ang dami sigurado talagang babaha po tayo ng pagpapala. Yun ang sinasabi niya. Okay? Alam niyo po, sabi ni Sister Jen, yung testimony daw po namin. Okay? Ang testimony po namin ni Sister Jen, from the beginning na kami po ay nagsilingkod sa Panginoon, talagang hindi ko po talaga nakalimutan na magbigay ng tithes and offering. Amazing po talaga ang ginawa ng Diyos sa amin, sa pamilya ko. Hindi po ako graduate ng mga like engineering na yan or whatever. But praise God, yung wisdom na binigay ng Diyos sa akin. At the same time po yung blessing ng Panginoon. Yun po mapag-aaral ko yung mga anak ko sa international. Alam niyo po sa Pilipinas, mga senador po lang gumagawa po yan. Okay? Praise God, at sila pong lahat ay nakagraduate kahit po medyo nahihirapan kami ng konti paminsan-minsan sa budget. Pero glory to God. Ngayon po ay talaga namang napakabuti ng Panginoon. Biro mo, saan ka makakita na lahat po sila, international lahat. Sabi ko sa mga anak, sabi ko, nung ako'y nag-aaral, sabi ko, pag ako'y pupunta ng eskwelahan, naka-tsinelas, butas pa ang tsinelas. Tapos, pag pupunta ako ng eskwelahan, may lapis ako, pero kalahati na lang. Tapos, iniingatan ko pa, baka mawala. Tapos, ang dala-dala kong bag, yung ano ba tawag na? Buri, yung sa probinsya. Tapos lakad ka lang. Yung lalakad ka lang papuntang school. Tapos ano pa yan, pag naglalakad ka tapos medyo nagkamali pa yung hakbang, mapuputol yung tsinelas mo, lalagyan pa ng imperdible yan.
Okay? Tapos yung damit mo, medyo may mga butas-butas pa yan. Minsan mapasok pa ako ng walang almusal. Pero kayo ngayon, mga kapatid, sabi ko sa mga anak ko, talaga ako napakabuti ng Panginoon. Kaya sa yun yung sinasabi ng Panginoon, sabi niya, ano man ang mangyari, kung kayo ay pagpalain kung sabi ng Panginoon, huwag niyo kong kalilimutan. Okay? So don't forget the Lord. Kahit na anong mangyari. Okay? Sa trabaho namin, sa trabaho ko mga kapatid, yung pong blessing ng Panginoon sa akin. Dito po sa aming kumpanya, alam niyo naman po natin na yung dahil ito sa coronavirus, nagkaroon po ng coronavirus, marami pong nagtanggal. Halimbawa, first wave, 10% nawala po sa trabaho ng mga trabahador, mga direct sa katargas. Okay, 10%. Second wave, another 10%. Okay? Third wave, mayroon pa rin third wave. Pero praise God. Sa hanggang umabot po yung third wave, nandun yung grasya ng Panginoon. Kala ko, kasi matanda na ako, 60 years na ako, dapat tanggalin na ako. Pero praise God, nandun pa rin yung favor ng Panginoon. Na-extend pa ako. Hallelujah, glory to God. Na-extend, and after extension, 2 extension muna ito ngayon, mga kapatid. Alam ko ito hindi galing sa akin. It's not because of me. It is because of the Lord. Okay? Yung ang sikreto ko, palagi ko sinisila sa aking mga anak, sabi ko, unahin niyo ang Panginoon. Maging tapat tayo, maglingkod sa Kanya, magbigay tayo ng tithes and offering, serve Him faithfully from the bottom of our hearts. At sabi ng Panginoon, sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So yun po yung gusto ko po i-share sa inyo with regards to myself. Kasi po, amazing talaga ang ginawa ng Diyos sa buhay ko kasi hindi ko kayang yung express how the Lord works in my life. Pero ang sikreto talaga, yung salita ng Panginoon. Just follow the word of God faithfully and serve Him faithfully, and the Lord will do the rest. Yun po yung sinasabi po dyan. Ngayon, ito po ang ating conclusion, yung Malakay 3, chapter 3, verse 18. Ito nga po yung sinabi ko kanina. Will a mere mortal rob man, sabi dito? Yet you rob me, sabi dito. But you ask, paano sabi dito? But you ask, sabi daw ng tao. How are we rob you? Paano ka namin ninanakawan? Sabi ng Panginoon, in tithes and offering. So napakaliwanag po dyan. Ninanakawan daw po ng mga Israelita ang Panginoon sa pamagitan ng kanilang pagta-tithes and offering. Okay? By the way, alam niyo po ba mga kapatid na kung bakit nauso po yung palengke doon sa paligid ng temple ng Panginoon? Di ba naalala po natin, dumating ating Panginoon ay nagalit ang ating Panginoon? Pinagtataob niya yung mga lamesa. Ano pang ginawa ng Panginoon? Doon sa mga hayop. Sino po nakakaalala doon sa istorya na yun? Pinalaya niya. Ha? Pinakawalan niya. Pinakawalan niya, ano pa? Pinagpapalo niya yung mga hayop. Talagang nagalit ang Panginoon. Ngayon ang tanong ko po, alam niyo po kung bakit nagkaroon ng palengke doon sa paligid ng temple ng Panginoon? Sino po nakakaalala? Sino pong mayroong ideya? Why? Sa pagkakalala ko, Pastor, ano yun, gawain ng mga pinuno ng mga Pariseo. Dahil pinagkakakitaan po nila yung mga hayop na dapat handog. Bali, korupsyon nga po ang umiiral po dyan. Bali, dahil marami po ang mga dumadayo dyan sa iba't ibang lugar, malalayo pa po ang kanilang binabiyahe. Ang ginagawa po nila, instead na sila magbibitbit ng kanilang alay, doon na sila bibili sa mismong harap ng sinagoga. Tapos, ang gagawin naman ng mga nagbebenta na yon, na which is hawak din siya ng tawag dito, ng mga pinuno, na papatungan nila yung presyo ng mga hayop na yon, pati yung sa exchange naman, ganun din po ang ginagawa nila kasi iba din yung currency ng ibang lugar, ibang bansa.
currency ng Jerusalem lang ang kanilang tatanggapin. Ngayon, ang gagawin, pagpapalit sila ng pera, ang pamalit, let's say, peso versus dirhams, yung tamang conversion lang dapat ang kanilang ibigay, but then ang ginagawa nila, tinataksan pa nila yan or papatungan pa nila ng doble para lang makalikom sila ng mas malaking pera. So dun lalong nagalit din si Jesus kasi maliban sa nilapastangan na nila yung holy place, yung templo, pati ba naman pagdating sa pag-aalay para sa Diyos, kanila ring binaboy. Yung ganun. Sobrang nagalit siya. Tama yun. Tama yung sinasabi ni Sister Paula. Kasi alam niyo po mga kapatid, the rules supposed to be the rules. Kung alimbawa si Brother Larry may magplano niyang maghandog sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon, si Brother Larry, mag-aalaga siya ng tupa, siya mismo mag-aalaga po noon mga kapatid. Siya mismo mag-aalaga, aalagaan niya yung tupa as much as possible, kung maaari kukulombuan niya para hindi siya makagat ng lamok, pakakainin niya ng tama, bibigyan niya ng gatas, talagang palalakihin niya. Tapos pag tama na yung laki, dadalhin niya sa supposed to be, siya mismo magdadala doon sa templo, ibibigay niya sa mga Levites para yun ang offering niya. Tama yung sinasabi ni Sister Paula. Yung mga Israelita, dinadaya nila ang Panginoon. Hindi na sila nag-aalaga. Pupunta na lang sila doon sa sa templo. Ang gagawin nila, bibili sila ng kahit na ano mabili nila doon, tapos dadali na doon sa Levites. So, yan ang handa ko. Tapos na. Nagawa ko na yung aking tungkulin sa pagbibigay ng aking tithes in offering. Or sometimes, kung ano lang yung maibigay nila sa Panginoon. Kaya po makita po natin kung bakit nagkaroon po ng palengke at palitan ng pera doon sa paligid ng templo ng Panginoon. Kasi doon na po sila namimili. Pero mali po yun. Actually, hindi po dapat gano'n. Dahil ang rules, ikaw talaga dapat ang mag-aalaga ng i-offer mo sa Panginoon. Okay? So sabi rito, pinadaya daw nila ang ating Panginoon in tithes in offering. Sabi nga rito, ngayon, ano ang sabi ng Panginoon? Verse 9, you are under a curse. Ibig sabihin, yung curse na sinasabi niya ng Panginoon, yung sumpa, yung galit ng Panginoon. Sabi niya, your whole nation. Sabi niya, ang isipin niyo, your whole nation po dyan, nation po yung buong pamilya. Sabi nito, your whole nation because you are robbing me. Ninanakawan mo ko, sabi niya rito. Ngayon, ang sabi ng Panginoon ngayon yung challenge. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Sabi rito. Ang tanong, Pastor, wala bang pagkain doon sa temple kung hindi magbibigay ng mga tithes ang mga Israelita sa Panginoon? Ganun ba ka hirap ang Panginoon? Palagay natin. No. Ang Panginoon kaya niyang papagbahain ng mga baka, tupa doon na hindi mo kusang maglalabasin yung mga baka, yung mga tupa na dahil He is God. Kagaya po nung nangyari kay Abraham at Isaac na out of nowhere, nakita na lang ni Abraham, nandun na yung tupa, nakasabit daw yung sungay. Di ba? Or yung 5,000 na pinakain ng Panginoon na out of nowhere, biglang naglabasan yung, alam niyo po yung basket na hawak ng mga disciples para pong popcorn na lumalabas yung mga tinapay at mga isda na pinamigay po dun sa mga nakaupong pinakain nila mahigit 5,000. Ang Diyos kayang-kaya niya pong mag-provide ng pagkain ng mga Levites. But then, ano po ang rito ng ating Panginoon? Ito sabi ng Panginoon sa verse 10, test me in this. Sinusubukan kasi ng Panginoon yung mga Israelita kung paano sila magbigay o kung paano sila maging tapat sa Panginoon sa kanilang pagbibigay ng tithes. Kasi po nabanggit ko po kanina na when it comes to money, ang tao po ay stagnant. Matigas ang puso. Masyadong tawag ito? Ito yung bang kuripot pagdating sa Panginoon. At ito po ma-observe po natin mga kapatid. Pagdating sa pagbibigay sa Panginoon,
Okay? Barya ang binibigay po natin. Pero obserbahan po natin, lalo po yung pang wala pa sa Panginoon. Pag lalo kapag wala ka kay Lord, lalo yung mga taong nasa secular pa tayo. Sky is the limit, di ba? Nangungutang pa tayo para lang sa mga barkada natin. That's the reality. Okay? Mabigyan lang po natin yung kapritso ng ating mga pangatawan, yung ating makumundong gawain. Yun po yung deception dyan. Kaya sabi ng Panginoon, test me in this, sabi niya rito, says the Lord Almighty. Subukan mo ako, sabi niya. At ang sabi ng ating Panginoon, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ang ganda po niyan, kapatid. Sabi ko mo kanina, kaya po nating saluhin yung mga blessing ng Panginoon pag sobrang na binuksan ng Diyos yung durungawan ng langit. Hindi po, mga kapatid, sobrang diyan. Aapaw po sigurado yan. Okay? At ito po yung ano pong pagkakaintindi po natin sa verse 11? I will prevent peace from devouring your crops, and the vines in your field will not drop their fruits before it ripens, says the Lord Almighty. Ano po ibig sabihin ng verse 11? Sino po gusto mag-share sa verse 11? When it comes to application po, sa pag-i-apply po natin sa buhay po natin, ano po ibig sabihin yan? Unang nagkakasakit sa pamilya natin na mabigat na pagsubok, walang mauubos ang Hindi ka darating ng buhay mo. Amen, amen, amen. Tama yung Sister Jean. Ano sabi mo, Badmon? Hindi ka po makakatanggap ng mga daratnan ng mga peste sa buhay mo. Parang Amen. Amen, amen. Ano yung mga peste na yon, Badmon? Example, kunwari. Mga problema, sakit, karamdaman. Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid, yung peste, pag sinabing peste, yung peste na yan na uubusin ang ating kayamanan. Uubusin po yung lahat ng meron tayo. At hindi lang po yun. Mayroong pagkakataon na mangungutang pa rin tayo dahil lang po dahil sa peste. At sabi nga rito, I will prevent. Pero pag tayo po ay naging faithful kay Lord, harangan niya po yung mga peste na yan. Okay? Meron pong isang kwento na patutupo ng isang kapatid po na very faithful na nagbibigay po siya ng tithes in offering sa Panginoon. Dumating po yung isang araw na yung kanyang pong palayan ay malapit na pong anihin. Halimbawa, this week, aanihin na. Ngayon po, dumating po yung announce na magkakaroon po ng bagyo. Bagyo sa lugar nila at dadaanan po yung lugar nila ng bagyo. Ngayon, sabi ng kapatid na yon, Panginoon, pinangahawakan ko yung pangako mo, Panginoon. Kilala mo ko, Lord, sabi niya, I give everything to you, Panginoon. Lord, pangako mo sa akin, hindi mo pababayaan na masira lahat ng aking mga ari-arian, yung mga pananim ko. Ikaw mag-iingat, Panginoon. Lord, itong storm na to, Panginoon, wala yan. Alam ko, Panginoon, ikaw ang ahawin niya para wag masira yung aking pananim. Alam niyo po mga kapatid, dumating po yung bagyo ng gabi. Malakas yung bagyo. Okay? And then, pagdating po sa umaga, dali-dali po siya pumunta doon sa palayan niya. Alam niyo po mga kapatid, amazing talaga. Lahat ng kapitbahay niyang mga pananim ng mga palayan, knock out lahat. Wala po talagang Pero yung kanyang palayan, amazing talaga. Sabi niya, hindi nasira. Parang talagang merong kamay na nag-alaga o nag-ingat dun sa kanyang pananim. Talagang napaiyak po siya sa galak sa pasalamat sa Panginoon. Ano po yan? Proven talaga yan mga kapatid. Ito yung sinasabi ng Panginoon. I will prevent peace from devouring your crops and vines in your field and will not drop their fruits before it's ripe. Okay? Yung pong sinabi ni Brother Mon, iingatan tayo sa pamilya natin na walang magkakasakit. Okay? Na of course, yung magkakasakit na mayroong lagnat, may ubo, mga ganun. Pero yung na talagang mabibigat na talagang halos binabacuum po yung pera po natin. Yung po yung matindi po dyan. Then, sabi po dito, then all the nation will call you blessed.
for yours will be delightful land, says the Lord Almighty. Ang tanong ko po ngayon, meron po akong gustong itanong po sa inyo. Si Cain at Abel ay nagbigay ng offering sa Panginoon. Okay? Si Cain at Abel ay nagbigay ng offering sa Panginoon. Ano ang problema ni Cain? Bakit po hindi kinalugdan ng Diyos yung kanyang offering kaysa kay Abel? Yung puso niya, Sino pong gusto mag-share? Nagbigay nga po si Cain po ay nagbigay. Nagbigay siya ng offering, pero yung ibinigay niya ay parang ano lang. Hindi niya pinili kung ano yung dapat niyang ibigay sa Panginoon, kundi parang namulot lang siguro ng ng kanyang pananim, either paninim. Pero si Abel kasi talagang pinili niya yung pinakamagandang bahagi na yun yung binigay niya sa Panginoon. Kaya po hindi kinalugdan ng Panginoon si Cain dahil hindi niya kumbaga is parang nagbigay lang siya para masunod lang yung yung sinasabing pagbibigay. Kumbaga is wala sa puso yung pagbibigay sa kanya. So ano ang message doon, Brad Larry, sa ganung sitwasyon? Kung dadalhin po natin sa buhay natin, kapag nagbigay tayo, ibigay natin yung pinakamagandang yung pinaka-the best para sa Panginoon. Kumbaga is, kung mag-aali tayo ng baka, yung wala namang sakit. Kumbaga is, bigay natin yung pinakamaganda para sa Panginoon dahil yun po ay banal. Kung ano po yung hinahandog natin sa Panginoon, yun po ay pag-aari niya. Okay. Ano pa mga kapatid? Sa akin naman po, Pastor, nagkaloob po si Si Cain nang may pananampalataya, hindi lang po dun sa image ng kanyang hinandog, kundi yung inner heart po niya, yung paghahandog niya, may pananampalataya po kaya mas kinalugdan po siya ng Panginoon. Amen. So faith, ano pa? Yung kay Brad Larry, yung faithfulness, yung faith, ano pa? What about yung motives? Di ba? Hindi maganda ang motive. Kasi ano pa? Attitude, di ba? Yung attitude sa pagbibigay. Number 1 po rin yan Yung sometimes nagbibigay ka, di ba yung binasa po natin sa 2 Corinthians chapter 9? Pag daw nagbigay po tayo, either tithes and offering, dapat yung masaya ang puso natin. Okay? Hindi kailangan ng Diyos yung, tandaan po natin mga kapatid, hindi po kailangan ng Diyos yung pira natin. Because He has everything. Nasa Diyos lahat na Kaya lang, inihingi ng Diyos tayo magbigay kasi sinusubok lang ng Panginoon kung hanggang saan tayo talaga katapat sa Kanya. Okay? May naalala po ako, di ba ang Panginoon, nandun siya sa temple, tapos may nagbigay. Yung isang pulube, nagbigay po siya ng last coins niya. Tapos may nagbigay naman ng parisi, malaki yung kanyang binigay, pero talagang pakitang tao pa. Ang sabi ng Panginoon, sino niya ang kinalugdan? Yung pulube, sabi ng Panginoon. Sabi niya, ibinigay niya yung kahuli-hulihang pera sa kanyang bulsa. Okay? Ibig po sabihin, ang Diyos po ay nakikita po yung ating puso, kung ano po yung ating motibo sa pagbibigay. So mga kapatid, tandaan po natin, as a servant of God, gampanan po natin yung ating responsibility sa ating Panginoon. Another question, mga kapatid. Halimbawa, hindi ka nagbibigay ng tithes sa church. Ano po ang status natin bilang isang lingkod daw ng Panginoon? Yun po gusto mag-share. Isa kang ano mang responsibility, either na praise and worship leader ka or kasama sa choir, or ikaw ay isang Bible study leader, or ikaw ay isang deacons, or ikaw ay isang elder,
pero hindi ka nagbibigay ng tithes. Palagay kayo natin, ano ang status natin sa harapan ng Panginoon? Hindi tayo obedient sa Kanya. Hindi tayo obedient sa Kanya. Ano pa? Pastor, di po ba pag nagmamahal ka, hindi ka pwedeng hindi magbigay? Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Kaya po, yung pagbibigay po, isa rin po kasing part ng pagmamahal yun na pinaparamdam mo through your giving. Okay. May maganda rin yung puntos ni Sister Maricel. Pero Sister Maricel, si ano nagbigay Si Cain nagbigay din siya. Pero ang ano doon, yung namulot-mulot lang siya. Pag po kasing mahal mo isang tao, pastor, kaya kunyari po, di ba mahal tayo ni God, kaya nga kahit isang anak niya na ibigay niya. Pag nagmamahal ka, pastor, bibigay mo yung best mo, even na wala nang matira sa'yo. Amen. Ibig sabihin, ipapakita natin sa ating Panginoon na talagang kahit na, yun po yung pulubi, di ba? Mahal niya ang Panginoon na kahit huling pera niya na sa bulsa niya, ibinigay niya pa rin sa ating Panginoon. Okay? Yun po yung kanyang ipinakitang yung faithfulness sa ating Panginoon. Ngayon, ang status po niyan, kapag tayo po ay nasa, especially naglilingkod na sa Panginoon, at hindi po tayo nagbibigay ng tithe sa Panginoon, remember po mga kapatid, tayo po ay nagkakasala. And we're supposed to be, ito po ang reality mga kapatid, and supposed to be, we're not in that kind of responsibility. Amen? Agree po ba tayo mga kapatid? Amen po, pastor. Pastor, may tanong po, pastor. Sige po. Kung sa tithes po, pastor, pwede po bang siyang mahiwa-hiwalay sa isang lugar? Or dapat tayo sa isang lugar lang siya, isang church lang? Pwede, maganda po yan. Maganda po yan, Sir Ted. Mr. Maricel. Sabi po doon, kung saan po tayo tumatanggap ng spiritual na pagpapala, doon po natin ibibigay ang ating tithes. Okay? Ganun po ang prinsipyo ng pagbibigay ng tithes. Halimbawa, kayo po yung mga kapatid, nandyan po sa RCF. Yung tithes nyo po, dapat sa RCF nyo ibibigay. Pastor, yung church namin sa Pilipinas, nangangailangan ng tulong. Pastor, yung church namin, ang pastor doon, hirap na hirap. Kasi po, yung mga miyembro doon, hindi sila marunong magbigay ng kanilang tithes. Kaya ngayon, ang lesson learned po dyan, let the members of the church in Philippines, matuto po silang magbigay ng tithes para sa church, para masuportahan yung pastor. Okay? Pero hindi po advisable, pastor, pwede bang 50% dito sa Abu Dhabi or sa Qatar? Tapos 50% sa Pilipinas? No, hindi po pwede po yun. Biblical principle, kung saan po tayo kumakain spiritual, doon po natin dapat ibigay ang ating tithes. Ngayon, kung si pastor sa Pilipinas, nakakilala po natin, nangangailangan, at the Lord convict us, kinausap tayo ng ating Panginoon, tapos gusto po natin bigyan ng pera, di kumuha po tayo ng bigyan po natin siya ng pera out of the 10%. Out of the 10%. Imbis na ibibigay po natin yung offering natin sa church, okay? Ibigay na lang po natin, padala po natin doon kay pastor. Pastor, ito po yung love gift namin sa iyo kasi nakarating po sa amin na talagang nangailangan, the Lord speak to me, na talagang kailangan mo yun, Panginoon, pastor, para magastos mo, galing yan kay Lord, so pagpalain ka ng Panginoon nawa. So yun, ganun po yun. Pero hindi po doon sa 10%. Halimbawa, ang tithes po natin ay we can say 3,000. Huwag po natin hahatiin yun, no? Kaya 3,000 para sa church natin, sa local church, at kung gusto po nating tumulong sa ibang church o whatever, yun po ay sa ating offering natin. Ganun po ang prinsipyo doon. Parehas po kayong member dun sa dalawang church at parehas po kayong kumakain dun sa dalawang church at parehas po kayong may posisyon dun sa dalawang church. Magandang tanong yan. Mukhang masyadong malawig yun. Opo. Kasi po si Raymond po, deacon siya dito. Tapos ako po, isa po ako sa mga ano po din dun sa
sa leadership din po sa Pilipinas. And then ang ano po kasi doon po kailangan din po nila kasi po sa evangelism din po, and then although giver po yung mga tao doon, pero kumuha po sila ng yung katapat na lote na para parking area at the same time children school po ng mga bata. Yun po yung kasi kumuha po silang lupa doon dahil biglang binenta. Yun. Blessing din po siya, pastor, kasi yung po kasing pastor din namin po doon, yung head pastor namin, never po siya kumuha ng support sa church. Kasi may mga pastor siyang ginawa po niya doon sa para sa kanya, pinahati-hati niya, binigyan niya sa ibang mga pastor niya. And then monthly nagbibigay po siya ng bigas sa mga pastor niya. Kaya yung po mga tama po kung ano yung leader mo, magiging ganun ka. Dahil ganun po yung head pastor namin. Ang nangyari din po sa mga member, na alam niyo po yung giver sila. Yung kahit, lalo na nung pandemic po, nakita namin kung paano sila magbigay kahit na nawalan na sila ng, kaya hindi po nahirapan yung mga member na nawalan ng trabaho that time kasi mga giver po yung mga kapatiran. Yun po. Amen. Ano nang po namin, kaya nagtanong po ako si Pastor dahil po sa experience po namin ni Raymond para maging malinaw din po sa amin. Amen. Actually, kung titingnan po natin, kung si Brother Raymond ay is still active as a leader ng church na yon at nagagawa niya pa rin yung kanyang responsibility although dito sa Pilipinas. I don't know how to do it dahil malayo na siya supposed to be. Kasi ang responsibility niya dapat nakikita niya in whatever responsibility niya ibinibigay ng church sa kanya, supposed to be ay nandun sa Pilipinas. But then, kung meron pa rin kayong link and they are still recognized na siya po ay part pa rin ng leadership at spiritually give and take, nakakapagbigay ka ng mensahe and you take message from them or whatever, pwede pa rin po yun. Basta as long as, tandaan po natin, meron po tayong mga tinatawag na priority. Sino po yung mga priority na dapat po nating tulungan? Okay? Do we need to prioritize them or prioritize yung church natin, local church? But then, as mahalaga po dyan ay yung ating, tingnan po natin yung status. Okay? At the same time, may bigay po talaga natin sa tamang simbahan na kung sino po yung talagang nangangailangan. Amen. Okay? Amen. Pwede po yun. At the same time po, sa ganun pong status, sa ganung status, Sir Maricel, Brother Mon, when it comes sa mga ganung decision, it's required wisdom from God. Pag-pray po natin, Panginoon, ano yung will mo, Panginoon, para po sa aming tithes and offering? Tama po ito, Panginoon, na kami nagbibigay na ng tithes sa Pilipinas, something like that, na more kailangan doon, whatever. So, the Lord will give us wisdom. Okay? Ang Panginoon magbigay po sa atin ng wisdom. Pero wala pong antag ito. There will be no conflict kasi po ang objective niyo po ay para sa ministry. And at the same time, you are both officially member ng the same churches. Wala pong yun, walang conflict yun. So, What else? Siyang maging mahati, wala pong doon, depende po sa conviction po na matanggap mo. Yeah, I think wala pong yun kasi ka naman official member naman po kayo ng church. Ang lang po dyan, ang conflict po dyan is that kung hindi naman po tayo officially member na po ng church na yon, although maaring malapit sa bahay po natin or nandun po sa baryo po natin or minsan nakapag-attend na po tayo ng church, tapos nung tayo nagbibigay ng tithes pero dito tayo regular kang member dito sa kung saan ka nakatira ngayon at doon ka naglilingkod, doon ka kumukuha ng spiritual food mo, that's supposed to be yun pa natin bibigay ang ating tithes. Yun po dapat yun. Amen? So, what else po mga kapatid? Another one. Make it sure po mga kapatid na kapag nagbigay po tayo ng tithes and offering, make it sure po na ang church leaders is aware about the money na ipumapasok po sa simbahan. At tayo naman po, pag may nakita po tayo mga anomalya, immediately po dapat po ay
hindi po na po dapat natin ituloy ang ating pong pagbibigay ng tithes and offering. Why? Because alam mo na mayroong hokey-dokey na nangyayari, hindi po kailangan. Okay? I'd like to share to you one story na ito po yung nangyari dito po sa church, dito sa Qatar, nung ako po bago pa lang dito from Abu Dhabi, and I transferred here. Nag-attend po ako ng maraming church dito, to find where's the church na pwede akong magamit ng Panginoon. Then, meron akong nasamaang church. Then, meron po itong church na to ay na sinamahan ko. Meron kaming tinatawag na senior pastor na nasa Pilipinas. Pero pupunta po siya regular dito. And then, we have halos twice a week na meeting. Kuminsan po yung meeting namin ay umaabot po kami ng madaling araw. Parami kami pinag-uusapan para ayusin yung simbahan kasi masyado pong masigalot yung status ng simbahan, something like that. Then dumating po yung isang problema na ang sabi nung senior pastor,